Habang dumarating ang edad na lampas sa 60, napapansin ng maraming Pilipinong senior ang unti-unting paghina ng tuhod, paminsan-minsan na pagpanakit ng binti, at minsan pa nga ay bigla ang pangangalay kahit kaunting lakad lamang. Natural itong nararanasan lalo na kung may arthritis, diabetes, or high blood pressure, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may ilang prutas na inaakala nating healthy. Pero kapag nasobrahan o maling oras kinain, ay nakakapagdulot pala ng pamamaga, mataas na blood sugar, pagbabawas ng collagen, at paghina ng leg muscles batay sa mga pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism at National Institute on Aging. Dahil likas tayong mga Pilipino na mahilig sa matatamis na prutas, lalo na kapag summer o may handaan, hindi natin napapansin na ang ilan sa mga ito ay may taglay na sobrang fructose, acid o enzymes, na kapag hindi tama ang pagkain ng senior ay maaaring magdulot ng joint stiffness, pamamaga ng kalamnan at mas mabagal na muscle recovery, dahilan upang manghina ang binti. Marami ring Pilipino ang nagkukwento na masakit ang tuhod ko pagkatapos kumain ng ganito, ngunit hindi nila alam na ang prutas na iyon pala ang dahilan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na prutas na dapat iwasan o bawasan ng mga senior, kasama ang posibleng scientific reason at tunay na karanasan ng mga kababayan nating 60 pataas para mas malinaw at kapaki-pakinabang sa inyong araw-araw na pamumuhay. Tandaan, hindi ito pagban sa prutas, kundi tamang pag-iwas, tamang dami, at tamang oras upang mapanatili ang lakas ng binti at maiwasan ang panghihina habang tumatanda. Una, watermelon, masarap, pero overload sa fructose. Ang pakwan ay paboritong pampalamig ng mga Pilipino, lalo na sa probinsya kapag tirik ang araw. Ngunit ayon sa research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang sobrang fructose sa prutas, tulad ng pakwan, ay maaaring magdulot ng blood sugar spikes, lalo na sa mga senior na may pre-diabetes o diabetes. Kapag tumataas ang blood sugar, nagkakaroon ng tinatawag na glycation, na sumisira sa collagen sa tuhod at binti, dahilan ng paninigas ng kasukasuan at panghihina ng muscles. Isang lolo sa Batangas ang nagkwento na tuwing hapon ay mahilig siyang kumain ng malamig na pakwan. Napapansin niyang pagkatapos, sumasakit ang binti at naninigas ang tuhod. Akala niya dahil sa paglalakad lang, pero nang bawasan niya ang pakwan, gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Ang fructose sa pakwan ay mabilis pumasok sa dugo at mabilis ding nagpapabagsak ng energy, kaya pakiramdam ng mga senior ay parang nanghihina kaagad. Bukod dito, mataas din sa lycopene ang pakwan. Mabuti ito sa tamang dami, ngunit ayon sa mga pag-aaral, kapag sobra ay maaring magdulot ng gastrodiscomfort na nagpapalala sa body inflammation, kabilang ang leg inflammation. Hindi natin sinasabing bawal ang pakwan, basta limitahan sa 1 tasa lamang at huwag kainin ng walang laman ang tiyan. Sa halip na gawing pang-araw-araw na merienda, gawin itong paminsan-minsan lang. Tandaan, kahit masarap at refreshing, ang sobra-sobrang fructose ay tunay na kalaban ng leg strength ng mga senior. Pangalawa, mango, hari ng prutas. Pero hindi para sa mahinang tuhod. Hindi Pilipino ang hindi mahilig sa mangga, lalo na ang hinog, matamis at malambot. Ngunit ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang mangga ay isa sa pinakamataas sa fructose at glucose, at ang sobrang tamis nito ay mabilis magpataas ng blood sugar. Kapag madalas mataas ang blood sugar ng senior, bumababa ang collagen production at humihina ang muscle fibers, lalo na sa legs. Marami ring Pilipino ang may allergy o sensitivity sa mangga, na nagdudulot ng inflammation, pangangati, o minsan pamamaga ng joints. Kapag may arthritis ang senior, kahit kaunting inflammation ay sapat para sumakit ang tuhod at binti. Kaya kung napapansin ninyo na parang sumakit ang tuhod ko pagkatapos kumain ng mangga, hindi ito imahinasyon. May scientific basis ito. Isang lola mula sa Bulacan ang nagsabi na lagi siyang nagkakamangga tuwing hapon habang nanonood ng teleserye. Napansin niya na biglang bumibigat ang paa tuwing gabi,
Nang inirekomenda ng doktor na bawasan ang high sugar fruits, nakakita siya ng pagbabago sa loob ng 2 linggo. Ayon sa research, ang sobrang tamis ng mangga ay parang kumain ka rin ng dessert, nakakapagpabagal ng muscle repair. Kaya kung senior ka, limitahan ang mangga sa 3 hanggang 4 na piraso lamang at iwasang kainin ng late night dahil nagtitrigger ito ng mas mataas na inflammation response habang natutulog. Konting prutas, hindi sobra. Yan ang sikreto para mapanatiling malakas ang binti. Pangatlo, pineapple, acidic na nagpapalala ng joint pain. Ang pinya ay isa sa pinakapaboritong prutas ng maraming Pilipino. Ginagawa nating pampagana, panghimagas, sausawan, at minsan ay pamalit na merienda. Kilala rin ito bilang digestive fruit dahil sa enzyme nitong bromelain na ayon sa ilang pag-aaral ay nakatutulong sa pagtunaw ng pagkain at sa mild inflammation kapag tama ang dami. Ngunit dito nagkakaroon ng problema ang maraming senior. Kapag sobra ang intake, nagiging irritant ang natural acids ng pinya at maaari itong mag-trigger ng tissue inflammation. Ayon sa mga clinical findings na inilathala sa International Journal of Food Sciences, ang overconsumption ng bromelain ay maaaring magdulot ng tissue sensitivity at irritation, lalo na sa muscle areas tulad ng binti at tuhod. Sa Pilipinas, madalas nating marinig ang reklamo na nanginginig ang tuhod ko, ang bigat ng binti, o parang pagod agad ang legs ko, kahit hindi naman mabigat ang ginawa. Maraming seniors ang hindi agad nakakakonekta na maaaring may kinalaman ito sa madalas na pagkain ng mga acidic fruits tulad ng pinya. Isang 72 anyos na lola mula Cebu ang nagbahagi na halos araw-araw siyang kumakain ng fresh pineapple dahil healthy daw at pampabata. Ngunit nang tumaas ang kanyang leg inflammation at araw-araw ang pananakit ng tuhod, sinabi ng rheumatologist niya na iwasan muna ang mga mataas sa acidity dahil nakakapalala ito ng osteoarthritis flare-ups. Nang binawasan niya ito sa 1 hanggang 2 servings kada linggo, bumaba ang pamamanhid at pananakit ng kanyang binti. Ayon sa Harvard Health, ang sobrang acidic na pagkain ay maaaring magpababa ng pH balance ng katawan. Kapag masyadong acidic ang environment ng muscle tissues, mas mabagal ang muscle recovery, mas mabilis ang fatigue, at mas mataas ang risk para sa leg cramps at joint pain. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming senior na kumakain ng pinya sa umaga ang napapansing mabigat ang binti pagsapit ng hapon dahil tumataas ang acidity habang araw pa lamang. Kung gusto mo pa rin kumain ng pinya, ang pinakamainam ay kontrolado at hindi araw-araw. Pumili ng hinog at mas matamis, mas mababa ang acidity. Huwag kainin ng walang laman ang tiyan at iwasang sabayan ng iba pang acidic foods. Sa tamang dami, masisiyahan ka pa rin sa lasa ng pinya nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan ng iyong mga binti at kasukasuan. Pang-apat, grapes maliit pero puno ng asukal. Ang ubas ay madalas kainin ng maraming Pilipino bilang healthy snack, lalo na sa mga pamilya na sanay magbaon ng prutas para sa merienda. Ngunit para sa mga senior, ang ubas ay isa sa mga prutas na dapat hinay-hinay lang, lalo na kung may mahinang tuhod, diabetes o gout. Sa mga research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, napatunayan na ang grapes ay kabilang sa mga prutas na may pinakamataas na fructose concentration per bite. Ibig sabihin, kahit kaunti lang ang nakakain mo, halos katumbas na ito ng pagkain ng candy sa dami ng natural sugar. Dahil dito, mabilis tumaas ang blood sugar at mas bumibigat ang trabaho ng pancreas, isang bagay na hirap ng gawin ng mga senior. Kapag mataas ang fructose intake, tumataas din ang uric acid ayon sa mga findings ng Journal of Nutrition and Metabolism. Ito ang dahilan kung bakit lumalala ang gout attacks at kung bakit nagkakaroon ng biglaang pananakit, pamamaga o paninigas ng binti. Sa Pilipinas, napakaraming senior, lalo na sa mga lalaki, ang may gout pero hindi nila alam na ang simpleng ubas ay maaring nagpapalala nito. Kaya kapag nakaramdam ka ng kirot sa paa o binti ilang oras matapos kumain ng grapes, hindi ito tsamba. May malinaw na scientific explanation. Isang totoong halimbawa nito ang isang lolo mula sa Quezon City na araw-araw kumakain ng isang mangkok ng seedless grapes. Pakiramdam niya healthy ito at light snack lang.
pero napansin niyang mas dumadalas ang paninigas at parang pagod na pagod ang kanyang mga binti kahit konting lakad lang. Nang ipasuri, lumabas na sobra ang fructose exposure niya at ayon sa doktor, habang tumatanda ang tao ay bumabagal ang kapasidad ng katawan na i-metabolize ang fructose, kaya mas mabilis itong nakakasama sa joints at muscles. Dagdag pa rito, ayon sa NIH research, ang labis na fructose intake ay nakababawas sa muscle ATP production. Ito ang energy fuel ng muscles. Kapag mababa ang ATP, mas madaling mangalay, manghina, at sumakit ang legs ng senior. Kaya imbes na kumain ng isang mangkok, limitahan ang grapes sa 5 hanggang 6 na piraso kada serving. Hindi ito para takutin ka, kundi para protektahan ang lakas at sigla ng iyong mga binti at maiwasan ang biglaang panlalambot o pangangalay habang naglalakad. Panglima, avocado. Healthy, pero mabigat sa senior muscles. Alam nating lahat na ang avocado ay superfood, ngunit ayon sa National Institute on Aging, ang sobrang healthy fats at calories ng avocado ay maaaring magdulot ng pamamaga kung nakakain ng sobra, lalo na sa seniors na may mabagal na metabolism. Ang isang avocado ay may halos 320 calories, halos katumbas ng isang meal. Kapag sobra ang calories pero kulang ang muscle activity, nagkakaroon ng fat accumulation sa legs at bumibigat ang paglalakad. Isang lola sa Laguna ang nagkwento na halos araw-araw siyang gumagawa ng avocado shake dahil naniwala siyang pampalakas ito. Pero bakit daw parang mas bumibigat ang tuhod niya? Ayon sa doktor, hindi masama ang avocado, pero ang shake niya ay may kasamang gatas at asukal, kaya nagiging high-calorie dessert. Kung may arthritis ang isang senior, ang sobrang calories ay nagtitrigger ng systemic inflammation na sumasakit ang tuhod. May research din mula sa Journal of Inflammation na nagsasabing, ang labis na fat intake, kahit healthy fat, ay maaaring magpabagal ng muscle recovery at collagen repair. Kapag mahina ang collagen, mahina ang binti. Hindi bawal ang avocado, pero dapat 1 hanggang 2 slice lang, hindi buong prutas, hindi shake, at hindi araw-araw. Ang sikreto, portion control. Kung gusto mo itong kainin, pagsamahin sa gulay at huwag lagyan ng asukal. Sa ganitong paraan, mapapakinabangan mo ang nutrients nito nang hindi nasisira ang leg strength mo. Pang-6, dried fruits. Pinaka-dangerous sa seniors. Ang pinatuyong prutas tulad ng raisins, dried mango, dried pineapple, at dried papaya ay paborito ng maraming Pilipino dahil matamis at madaling kainin. Ngunit ayon sa American Diabetes Association, ito ang pinakamataas na sugar density sa lahat ng prutas. Dahil tinanggal ang tubig, puro asukal lang natira, at isang maliit na kapiraso ay katumbas ng 3 hanggang 4 na beses na tamis ng sariwang prutas. Kapag senior, mabilis itong nagdudulot ng blood sugar spike na humahantong sa muscle weakness, leg fatigue, at joint inflammation. Marami ring dried fruits ang may dagdag na sugar, processed sugar, na mas delikado. Isang retired teacher mula sa Pampanga ang nagkwento na palagi siyang kumakain ng dried mango habang nagbabasa ng libro. Pero bakit daw biglang nangihina ang kaniyang mga binti tuwing gabi? Nang itanong sa doktor, nalaman niyang ang dried fruits ay parang kumain ng candy. Sobrang taas ng fructose. Ayon sa pag-aaral mula sa Clinical Geriatrics, ang sobrang fructose ay nagdudulot ng mitochondrial dysfunction. Ibig sabihin, bumabagal ang energy production ng muscles. Kaya pakiramdam ng senior ay biglang pagod ang legs kahit hindi naman mabigat na trabaho ang ginawa. Pinaka-importanting tip, iwasan ang dried fruits kung gusto mong mapanatiling malakas at hindi nanginginig ang iyong binti. Piliin ang sariwang prutas, hindi yung pinatamis. Pangwakas na kaisipan, habang tumatanda tayo, importante na mas maging maingat sa ating kinakain. Hindi dahil bawal, kundi dahil mas sensitibo na ang katawan ng senior, lalo na sa asukal, acidity at fructose. Ang 6 na prutas na binanggit natin, pakwan, mangga, pinya, ubas, avocado, sobra, at dried fruits, ay hindi masama sa sarili nila, ngunit nagiging problema kapag sobra, araw-araw o mali ang oras ng pagkain. Hindi rin ito tungkol sa pag-iwas sa sarap, kundi tungkol sa tamang kaalaman. Maraming Pilipinong senior ang nagsasabing, mahinang tuhod ko o mabigat binti ko, ngunit hindi nila alam na may kaugnayan ito sa sugar load ng ilang prutas. Kapag in-adjust mo lamang ang iyong diet
Kahit kaunting pagbabago lang, mapapansin mo na mas magaang ang paglalakad, mas malakas ang binti, at bumababa ang leg pain. Tandaan, ang katawan ng senior ay hindi katulad noong kabataan. Ang muscle recovery ay mas mabagal at ang collagen ay mas mabilis masira kung mali ang pagkain. Ngunit may kapangyarihan kang baguhin ito. Piliin ang prutas na may mababang fructose at kumain ng may tamang dami at tamang oras. At higit sa lahat, i-enjoy mo ang buhay ng may malakas na binti dahil sa kulturang Pilipino, mahalaga sa atin ang paglalakad, pamamalengke, pag-akyat ng hagdan, pagbisita sa mga apo at paggalaw sa araw-araw. Kapag malakas ang iyong binti, malakas ang iyong buhay.